Pogi? Sige na. Hello, welcome back to my channel. So today's video, I want to show you how to replace the battery of Asus Zenfone 3. So itong cellphone na to, dinala sa akin ng customer kanina, umaga. So kino-complain niya kapag kinakabitan ng charger. So ang nakikita lang sa screen is nagbi-blinking na red lights. So hindi niya malaman kung anong dahilan. So pagka nilagyan siya ng charger, yan lang po ang makikita niya sa screen niya. Ayan, nagbi-blinking LED lights. Walang lumalabas sa screen. Wala ring vibration na nangyayari sa cellphone niya. So yan po ang aalamin natin kung ano ang reason kung bakit ayaw mag-power on ang cellphone niya. So kung handa na po kayo malaman kung paano magpalit ng battery nito, so tutok lang po kayo, sisimulan na po natin. So bago tayo mag-proceed, una po natin gagawin, ready natin yung mga materials natin. So kailangan natin ng opening tools, kailangan natin ng screwdriver, kailangan natin ng tweezers, kailangan din natin ng playing cards or kahit anong cards na pambara pag open natin yung back case. Siyempre, andyan na rin yung replacement battery na kailangan natin in case na papalitan po natin yung battery niya. So, sisimulan na po natin pag-open. Gamit tayo ng opening tools. So, tanggalin muna natin yung SIM card niya sa gilid. SIM tray. Eject. Then, tutungkapin po natin itong back case niya sa likod. Dahil ito yung pinaka-opening niya, nasa back case. So, tutungkapin po natin yan gamit ng opening tools. Yan. So, dahan-dahan lang po ang pagtungkap kasi baka masira natin yung pinaka-flex, yung mga power flex niya. Baka masobrahan tayo sa sudsud. Posible magka-damage ang phone. So tutungkapin natin ng dahan-dahan hanggang sa umangat itong back case. Sana umulan ng malakas na. Ayan, pag umaangat na, ilagay natin itong cards. Ipapangkalang natin para hindi sumara. Yan. So, next side, ganun pa rin ang process. Tutungkapin natin ang opening tools hanggang sa mag-loose na yung pinaka screen nya sa side. So pagka nakita nyo ganyan, umangat na po siya, pwede nyo na pong dahan-dahanin pag-iwalayin yung back case tsaka yung LCD. Yan. Huwag nyo po munang hahatakin ng todo yung back case kapag umangat na dahil nakakonect pa yung touch scanner nya, finger scanner. Nakakonect pa siya sa board. So tatanggalin po muna natin yun bago natin hatakin ng todo. Okay na. So ayan po yung pinaka finger scanner nya, nakakonect pa sa board. So tatanggalin po natin yan using the tweezers.
So, napaklas ko na po yung back case. Tatabi natin. Check natin kung bakit nagbi-blinking lang ng red ang kanyang phone sa LED lights. So, hindi nagpa-power on, walang display. So, yun, checkin natin. Tatanggal. So, medyo may nag-repair na rin po ng phone na to eh. Nauna sa akin. So, mapapansin nyo guys, oh, meron na siyang mga tape na nakadikit. So, ayan, tinagtad ng tape ng unang gumawa. And then, napalitan na rin po itong battery before. Year 2020 po ay nakalagay sa sticker. Kaya kung mapapansin nyo, mga kalodi. 2020 po ay nakalagay na sticker ng battery. So, na-purchase yung battery during pandemic times ng year 2020. So, tatanggalin po muna natin tong battery para ma-check natin yung machine. Disconnect na po yung battery. Then once disconnect nyo na po yung flex connector sa board, dahan-dahan nyo po itong kabin yung battery pahiwalay sa kanyang case. Atin natin na ganyan. So, tingin ko mga kalodi, sira talaga yung battery niya dahil unang-una, lobo na yung battery niya. So, unang tingin pa lang, tingin ko ang bumigay sa phone niya is yung battery. So, gagamitan ko ng tester, check ko kung nagbuhay pa ba itong battery. So, wala na Lodi. Hindi talaga gumagalaw yung battery niya. So, meaning to say, patay na tong battery niya. Nasira na. So, tatayin natin palit, kabitan ng bagong battery. Tingnan natin kung gagana tong phone. So, ito na nga po yung bagong battery natin. Kakabit ko. Check natin kung mag-work ang kanyang phone. Zenfone 3 Max 5.2. So, kakabit na po natin yan dito. Check natin kung gagana ang phone kapag binago ang battery. Yan, nakikabit ko na po. So, ipa-power switch natin. Mukhang lobat ayan. So gumana po siya mga kalodi. So kailangan natin lagay ng charger para makita natin. Ayan. Ayan Lodi, kung makikita nyo, may lumabas na po ang battery icon sa screen nya. So meaning to say, nagkakarga na po yung phone. Ayan. So, Asus Zenfone before wala siyang power. Blinking red lights lang po ang lumalabas. So, pinabitan natin ng bagong battery. Ayan, lumabas na po yung battery icon. Nag-charge na po siya. So, yan po ang sira, battery. Kapag ang Asus Zenfone 3 nyo is pag nag-blinking na po yung red light sa harap. So, meaning to say, battery po ang number one issue kung bakit ayaw mag-on. So, ayan. Pinagana na natin yung phone nya. So, gumana na po siya. Lumabas na po yung Asus logo. Pagka-pindot ko. Ayan. So,
So ayan mga kalodi, pag halimbawa yung phone nyo is ganun po ang issue, same pag sinagsakan nyo ng charger, nakikita nyo po yung LED light sa harap nagbi-blinking, tapos wala lumalabas na display. So huwag nyo po muna basta-basta itapon yung cellphone nyo kasi may solution po dyan. So try nyo po muna palitan ng battery. So baka yun ang number 1 cause ba't ayaw gumana ng phone. So ayan, bago na po yung battery. Ito yung luma nya. So pinalitan na natin. So ayan na nga guys, napansin nyo, nag-open na po yung cellphone. Lumabas na po yung pinaka home screen. So working na po yung phone nya. So ngayon, tuturo ko na sa inyo kung paano po i-assemble po balik lahat ng mga binaklas natin. So since 1% po yung battery nya na charge, empty talaga yung battery. So bubunutin na natin. So okay lang na namamatay. Yan, so okay lang ho, deadman nyo lang yan. So babalik na natin sa dati. I-disconnect po muna natin yung battery. Ididikit natin uli sa likod para hindi siya humihiwalay. So lalagay na natin ang dikit dito. Gamit tayo ng double adhesive tape. So gugupit tayo ng mga 3 inches at ikakabit natin dito sa pinaka-back sa assembly case. So paalala ng Lodi, huwag nyo nga po palang didikitan tong flex ng double adhesive kasi in the future pag nasira uli yung phone nyo or nagpalit kayo ng LCD, pag binaklas nyo tong battery, so may tendency pag hatak nyo ng battery, pwedeng masira tong flex connector kasi hahatakin ni battery. So napaka-risky po nung lagyan natin ng adhesive double adhesive dito sa pagitan ng flex, charging flex at dito sa LCD connector. So dito lang po tayo maglalagay ng adhesive sa tabi ng mga flex connector. Yan. So lagay tayo ng dalawa. I think dalawa is enough na po madikit na po yun. So yan, dikit natin sa kabilang side. Yan. So dikit ko na po. Tatanggalin na natin yung pinaka papel sa ibabaw. Yan. Sa kabila, tatanggalin natin yung may bibili. Tanggalin natin yung pinaka papel. So ayan, pag natanggal nyo na, ibabalik nyo lang itong battery. Babalik dito. Yan. Tapos didiin konti. Yan. Kapag naidikit nyo na po yan, okay na po yan. Secure na po yan. So hindi na yan matatanggal kasi naka-adhesive na yun. So ngayon, lalagay natin yung connector. Battery connector. Kabit po natin. Make it sure na naka-connect po siya ng tama. Yan. Then babalik na natin yung pinaka-back case. Connect natin ulit itong sensor, yung finger scanner. So i-attach natin dito. Medyo mahirap magkabit. Ayan. So naikabit ko na yung finger scanner. Next na gagawin natin, ibabalik natin sa place, dating place, itong back case. Pupunta dito sa pinaka-assembly case. So once na ganyan, pagdikitin nyo, tulak nyo lang siya. Pag narinig nyo na yung click-lock, yan, sabihin no, nag-lock na siya. So ganito rin sa kabilang sides. Pag narinig nyo nagtutunugan na siya, naglalagatukan. So yan, kagaya nyan. Pag wala na kayo nakikitang siwang na ganyan, ibig sabihin nakalock na po ang back case nyo sa assembly case. Then babalik na natin yung pinaka SIM card tray. So ngayon, tapos yan, tapos na po. Lagyan na natin yung charger. So check natin kung mag-charge. Kaya kung mapapansin nyo, hindi na nag-blinking yung red light sa ibabaw. So lumabas na rin yung battery icon sa display. So meaning to say, ang sira ng phone niya is battery.
So, yan po mga kalodi. Salamat sa panonood ng aking video. Hanggang sa muli, repair. Tutok lang po kayo kung gusto niyo pa pong matuto sa mga other video tutorial sa pagre-repair ng phone. So, maraming pong salamat ulit.